Mahigit 20,000 deboto ang nakilahok sa Santo Niño Traslasyon sa Cebu City kahapon. At ngayon naman, mula Mandaue, dadalhin ang imahe papuntang Lapu-Lapu. At para makiisa riyan, lumarga si Laila all the way from Mandaluyong to Cebu. Maayong buntag, Laila! Kamusta ang sitwasyon dyan? Laila! Ay, buntag, Maui! Kamusta na diha kayo? Naku, grabe! Bonggang-bongga naman dito sa Cebu. Okay, kwentuhan ko lang kayo ha, itong ating background. Nandito tayo ngayon sa National Shrine of St. Joseph sa Mandaue City in Cebu. Pero kung napapansin nyo, pangilan-ngilan na lang ang ating mga deboto na naandito. Yun ay dahil tapos na. Nagsimula na ang traslasyon, okay? So, pero kanina alam nyo ba, nasa 1,000 devotees ang umattend ng, o nag-witness ng traslasyon o yung paghahatid nga ng Sagrada de Familia de Cebu mula dito sa National Shrine of St. Joseph papunta doon naman sa Nuestra Señora de Regla in Lapu-Lapu City. Papakita ko rin sa inyo. Eto, tingnan nyo lang. Ayan. Yan na lang ang natira, ang mga rose petals na yan, kasi isinabo yan kanina sa Sagrada Familia doon sa naganap na traslasyon at ongoing siya ngayon. Makikita nyo rin, maulan dito. Ay, blessing yan. Why not? O, hindi ba? Pero ayan, sige, magkwentuhan na tayo ulit tungkol sa traslasyon, ano? So, nasa 1,000 devotees ang umattend kanina sa kanilang banal na misa at noong traslasyon naman, papunta dito ng image of Santo Niño at ng Our Lady of Guadalupe ay nasa 20,000 naman ang umattend doon sa Basilica Menore de Santo Niño de Cebu. Okay? So, bakit nga ba, ano bang parang meaning nito? Unahin muna natin yung ating traslasyon. Hindi kasi kamukha nung nangyaring traslasyon sa Quiapo last Friday. Kasi Friday din ngayon, hindi ba? Kung doon umaalon ang mga tao at naglalakad ng nakayapak, dito naman motorcade ang style. So sinakay sa sa tatlong pick-up yung Sagrada Familia, tag-iisa sila, Santo Niño, Our Lady of Guadalupe, and St. Joseph. Pagkatapos nun ay umandar na ang motorcade at en route na, papunta na ito sa ating Nuestra Señora de Regla sa Cebu. Okay, kanina nagkaroon din tayo ng close encounter ng Holy Image of Cebu. Nalapitan natin siya, Holy Image of Santo Niño de Cebu. Nalapitan natin siya at napansin natin na merong mga relics doon sa Holy Image. So dalawa 'yon, yung isang relics doon ay yung image of the true cross. So yun yung pinagpakuan ni Jesus, yung kahoy na pinagpakuan ni Jesus, at yung isa tinatawag naman nilang Toson de Oro. Ito ay isang garment o piece ng collar ni King Philip, kung hindi ako nagkakamali, King Philip III ng Espanyol. Though hindi siya naging santo, it is considered as a relic. And speaking of relics, eto pa-trivia lang natin, okay? Alam nyo ba na ang Santo Niño ang kino-consider, o ang Santo Niño talaga, ang pinakang oldest relic ng Pilipinas? Ito ang oldest relic in terms of Christianity sa Pilipinas. Kasi nga itong nagsisimbolize ng pagiging Kristiyano natin. Nang dumating si Magellan noong 1521, inirigalo ito, di ba, kay Hara Humamay. O nung nabinyagan ay naging si Juana na. Ito ay asawa naman ni Carlos o ni Raha Humabon noong dumaong si Magellan sa Humonhon Island noong 1521. So yun yung dahilan kung bakit meron tayong sinulog nire-reenact natin ito. And also take note, dalawa kasi ang activities kapag Sinulog Festival. Isa, activity ng simbahan kung saan ito nga yung inattenda natin ngayon, at meron din namang festivities ang Sinulog Festival. Ito yung may mga sayawan-sayawan ng mga image at may mga pa-contest, yung street dance competition at kung ano-ano pa. So, dalawa yung activities natin. Ipasok rin natin itong si Mami. Mami, good morning. Hali po kayo rito. Ayan. Actually, hindi niya inabot Kamusta po? Ano po pangalan natin? Juanita. Ate, Nanay Juanita. Tayo. Juanita. Opo, bakit po hindi natin inabot? Nali tayo ng isi. Kasi ang sasakyan namin tagal. Matagal dumating. Matagal Ngayon, ano dumating. po yung ginawa na lang natin sa simbahan? Magkuha na lang sa mas.
mag-a-attend ka na lang ng mass. So, di ba? At saka yun, meron pa Kaya, mga replika doon. Matanda na kasi ako. Oo naman, alam na ni Lord yun, di ba? Pero ano po ba, paano po nagbago ang buhay ninyo? Gano'n na po ba kayo katagal na devotee ni Santo Niño? Simula sa pagkabata. Bata pa lang. Bakit po mula bata pa lang? Sa amang mga parents na mo. Ni Nana. Ano po Nana. yung mga na ibigay na grasya ng Marami. Santo Niño? Katulad po ng, Trabaho. ayun, bonggang-bonggang trabaho. Ano po Sa ba? Manila, 20 years ko nagtrabaho dito sa Baclaran. Oh, why not? Printing press. Oh, yun. O, kaya ngayon, nagpupunta pa rin tayo tuwing sinulog. Hindi. Ano? May unlat na mo sa wireless. Sa? May sarili kami lupa. May sarili na silang lupa dito ngayon. O, hindi ba bongga? Thank you po, Mami Juanita. Mamaya kwentuhan ko pa kayo ha tungkol sa nagaganap na traslasyon. Papunta na siya doon sa Lapu-Lapu City sa Nuestra Señora de Regla. Hihimpil doon yung ating images ng Sagrada de Familia de Cebu o Sagrada Familia de Cebu bilang paghahanda naman para sa mangyayaring fluvial procession bukas. Okay? Balik tayo mamaya ha. Meanwhile, Maui, sa'yo muna. Maraming salamat sa update all the way from Cebu. Thank you, Laila. Bilang bahagi ng sinulog, may mga misa at iba pang religious activities na maaaring daluhan gaya nga nitong traslasyon. Kaya naman po mga kapatid, balikan natin si Laila na live pa rin ngayon sa Mandawi City sa Cebu. Laila, kamusta na dyan? Maui, nandito na tayo ngayon sa Lapu-Lapu City. Ayan na, kasi nga, 2 oras na inabot ang traslasyon. Pero bago natin ikwento yan, pakita lang natin sa inyo, nagsimula na yung tinatawag pahaw o pahalik. Ayan, eto, ang dulo ng pila, iikot yan hanggang doon sa harapan, no? Hindi ba? Medyo mahaba na rin ang pila. At sabi nga nila, hanggang alas 8 lang ang pahawak dahil alas 8 ng umaga ay magkakaroon ng misa and then pagkatapos nun, itutuloy na po ang pahawak. Okay, balik tayo doon sa ating kunikwento. Inabot nga ng 2 oras yung traslasyon kasi nga di ba kanina mga bandang alas 5 umandar na yung traslasyon ng Sagrada de Familia de Cebu papunta dito sa Lapu-Lapu City. So mula doon sa St. Joseph or sa National Shrine of St. Joseph ay dumiretso na yun dito at inabot ng 2 hours. Ayan ha. At syempre, ngayon na naandito na tayo, nakichika-chika na rin tayo sa mga deboto. Alam nyo, na-experience natin yung pagdating dito ha, ng Holy Image of Santo Niño, ni St. Joseph at ng Our Lady of Guadalupe. May mga tao pa na mga nag-iiyakan talaga. Talagang overwhelming yung experience na makita natin, yung mga kababayan natin at mga deboto ng Santo Niño dito sa Lapu-Lapu City. Specifically sa Nuestra Señora de Regla, kung saan tayo naandito ngayon. Ngayong araw din, Maui, maidagdag ko lang, idineclare ang National Day of Mourning ng Cebu City LGU para pakikiisa sa mga nasawi sa landslide sa Binaliw. At hiling nga rin sana ng ating mayor, kung maaari isama rin natin sa ating mga panalangin ang mga nasawi sa nasabing insidente. So eto naman, meron akong nakachikahan dito, kasing age ko lang to Good morning. Good morning. Okay, what is your name? I'm Kianchi Eliawano Ense. Okay, so tell us more about your image. Kasi napansin ko, you have an image with you. Why did you bring the image of the Santo Niño? Sige, I'll hold the mic. Go Okay, ahead. thank you so much. Santo Niño, he's a very special friend to me. Okay. Since I was 4 years old, he has been my guide. Okay. And I know he never left me here. He's always here beside me because even when I'm in my down, I'm very blue in these days of mine. Oh. I'm very Can you feel his presence? yes, I always feel his presence and I'm very honored to be his devoto. Okay, so since when mo pa image itong hawak-hawak mong Santo Niño ngayon? Since I was 4 years old. And you are how old now? I'm 13 years old right now. So 11 years na. Yes. So why did you decide na dalahin pa ito at isayaw-sayaw habang pumapasok yung ating sagrado pamilya? Him to know
thankful to his family. Ano yung ipinagdadasal natin lagi? I just want good health, good life, and I hope there will be more blessings to come in my life and others. But aren't you late for class? Because I noticed you're still in your school uniform, ha? No, because my class, No. my school is St. Dominic Savio, and they advise us to be here at VDR at 8 a.m. So you'll be attending mass as well? Yes. I see. Okay, sige. Thank you so much. Thank you so much. Okay, would you want to do a quick shout out? Yes, shout out to St. Dominic Savio International School. I'm Kianchi Ailey Owensik, your grade 7 student. Thank you so much. Thank you so ayan, much. Maui ha. Sa mga susunod na araw, naku, kikwentuhan ko pa kayo, itutur talaga natin kayo, susulitin natin ang pakikisinulog natin dito sa Cebu. Pero for the meantime, yan muna ang pinakahuli. Abang-abang din sa News 5 ha, para sa mga latest updates tungkol sa sinulog. Happy weekend sa inyo guys! Back to studio. Thank you, Laila! Ang perfect naman ng ni ate, ng speech na nakakatuwa. Ingat kayo dyan sa Cebu, ha? And see you soon. Mga kapatid, Maui David po. Para laging updated sa viral food spots at unique destinations, mag-follow at subscribe na sa social media pages ng News 5.